Sa Middle East, isa sa mga pinakamaselang usapin ay ang posibilidad ng paggalat ng nuclear weapons. At sa gitna nito, madalas nakapokus ang atensyon ng US at Israel sa Iran. Kasi mas tinitingnan nila ito bilang usapin ng seguridad at kapangyarihan at kung paano mababago ang balanse ng buong Middle East kapag may isang bansa na biglang nagkaroon ng nuclear weapon. Unang-una mga kaibigan, takot ang Israel sa existential threat. Ang Israel ay maliit na bansa kumpara sa mga kapitbahay nito. Kaya ang paraan ng depensa ng Israel ay umaasa sa pagiging mas malakas agad kapag may banta. Pero hindi yan magagawa ng Israel kapag ang kalaban ay may nuclear weapon. Dahil sa sandaling may ganitong armas ang Iran, hindi na ito basta-bastang pwedeng atakihin o pigilan ng walang malaking panganib. Ang pinakakinatatakutan ng Israel ay yung ideya na magkakaroon ng proteksyon ng Iran dahil sa armas na ito. Parang ganito ang logic. Kung may nuclear weapon ka, mas iisipin muna ng kalaban kung aatake ba sila sa'yo o hindi. Dahil baka gumanti ka ng mas matindi. Para sa Israel, problema ito. Dahil baka mas lumakas ang loob ng Iran at ng mga kaalyado nito sa rehiyon. Kaya sa kanilang pananaw, mas mabuting pigilan na ang Iran bago pa umabot sa ganitong punto. Pangalawang dahilan, ayaw ng US na magsimula ang nuclear arms race sa Middle East. Para sa US, isa sa pinakamalaking kinatatakutan nila ay ang epekto nito sa buong Middle East kapag nagkaroon ng nukes ang Iran. Sa international politics, may konsepto na tinatawag na nuclear domino effect. Ibig sabihin, kapag ang isang bansa sa isang rehiyon ang nagkaroon ng nuclear weapons, may mataas na posibilidad na sumunod ang mga karatig bansa nito. Dahil ayaw nilang maiwan sa sitwasyon na sila lang ang walang ultimate deterrent. Sa Middle East, napakasensitibo ng balance of power. Maraming bansa dito ang may matagal ng tensyon. Kaya kung ang Iran ay magkaroon ng nuclear weapon, magbabago agad ang pananaw ng ibang bansa sa kanilang sariling seguridad. Halimbawa, ang Saudi Arabia ay matagal nang itinuturing na pangunahing karibal ng Iran sa rehiyon. Kapag nakita ng Saudi na may nuclear capability ang Iran, maaaring isipin nila na hindi na sapat ang conventional military power o US protection lang. Posibleng maghanap sila ng sarili nilang nuclear deterrent. O kaya ay mas agresibong military alliances. Ganon din ang Turkey at Egypt. Hindi sila bastang manonood lang habang ang isang karibal ay nagiging nuclear power na. Sa ganitong senaryo, ang nuclear technology na dating limitado sa ilang bansa, pwedeng kumalat sa buong rehiyon. Para sa US, ito ang pinakakinatatakutan nila. Ang Middle East na may maraming nuclear armed states na may kanya-kanyang away at hindi matatag na relasyon. Hindi tulad ng Cold War noon na dalawang superpowers lang ang may nuclear weapons at may malinaw na rules of deterrence. Ang Middle East ay mas fragmented, mas maraming players, mas maraming hindi predictable na conflicts at mas mataas ang risk ng miscalculation. Kahit hindi intensyon ng mga bansa na mag-start ng nuclear war, ang presensya ng maraming nuclear weapons ay nagdadala ng isa pang problema. Anong problema ito? Ang accidental escalation. Sa tensyonadong sitwasyon, isang maling intelligence report lang, isang misread na missile launch, o isang limited strike na mali ang interpretasyon ay pwedeng humantong sa hindi inaasahang escalation. Bukod pa dyan, may isa pang concern ng US, ang Global Non-Proliferation System mismo. Sa loob ng maraming dekada, sinubukan ng US at iba pang powers na pigilan ang pagkalat ng nuclear weapons sa ilalim ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Kapag ang Iran ay naging nuclear state, posibleng makwestiyon ang kredibilidad ng sistemang ito. Ibig sabihin, mas mahihirapan ang pigilan ng ibang bansa na sumunod. Sa madaling salita, ang kinatatakutan ng US ay isang chain reaction na maaaring magbago ng buong security architecture ng rehiyon at posibleng magdala ng isang klase ng instability na mahirap nang ibalik sa dati. Pangatlong dahilan, concern sila sa missile capability ng Iran. Ang isa sa pinaka-kinatatakutang bahagi ng military power ng Iran ay ang kakayahan nilang ihatid yon gamit ang kanilang missile systems. Sa mata ng US at Israel, ito ang kombinasyong delikado. Isang bansang may malawak na missile arsenal, tapos posibleng magkaroon pa ng nuclear capability. Matagal nang pinag-investa ng Iran ang ballistic missiles dahil alam nilang hindi nila kayang tapatan ng direkta ang US Air Force o ang advanced air power ng Israel. Kaya imbis na makipagsabayan sa dami ng fighter jets o aircraft carriers, pinili ng Iran na palakasin ang tinatawag na asymmetric warfare. Sa madaling salita, kung hindi nila kayang duminahin ang himpapawid, kaya nilang tirahin ang kalaban gamit ang missiles
na pwedeng tumama mula sa malayong distansya. Ayon sa mga defense analysts, ang Iran ngayon ang may isa sa pinakamalalaki at pinaka-diverse na missile arsenals sa Middle East. Meron silang libu-libong ballistic missiles at cruise missiles na kayang tumama sa mga base ng US, Gulf states at maging sa Israel. At dito naging seryoso ang concern ng Israel dahil ang Israel ay maliit lang sa mapa kumpara sa Iran. Sa Israel, kapag may missile na tumama sa strategic area, agad itong may malaking epekto. Kaya kahit meron silang Iron Dome at iba pang advanced air defense systems, alam nilang hindi perpekto ang depensa nila. Ang nakakabahala kasi sa ballistic missiles, sobrang bilis nito. Kapag nailunsad na ang isang medium-range ballistic missile mula sa Iran, ilang minuto lang, posible na itong makarating sa target. At habang mas mabilis at mas marami ang missiles, mas mahirap silang i-intercept. At ito ang kinakatakutan ng military planners. Hindi naman kailangang lahat ng missile ay tumama. Kahit maliit na porsyento lang ang makalusot sa air defenses, sapat na yon para magdulot ng malaking damage. Nakita natin ito lalo nung nagpalitan ng missiles ang Iran at Israel nitong nakaraang buwan. Kahit maraming missiles ang na-intercept, may ilan pa rin nakalusot at tumama sa targets sa Israel. Kaya para sa US at Israel, kung nahihirapan na silang pigilan ang conventional missiles ng Iran ngayon pa lang, paano kung balang araw ay kaya nang magdala ng nuclear warhead ang ilan sa mga ito? Doon pumapasok ang malaking strategic fear. Dahil ang tunay na kapangyarihan ng nuclear weapon ay deterrence. Kapag alam ng kalaban na kaya mo silang tamaan ng nuclear weapon kahit mula sa malayo, nagiging mas maingat sila sa pag-atake sa'yo. At ito mismo ang ayaw mangyari ng Israel at US. Dahil kapag nagkaroon ng credible nuclear missile force ang Iran, pwedeng mas maging agresibo ang Iran sa foreign policy. Pwedeng mas lumakas ang confidence ng mga allied militias nito. At pwedeng mas mahirap para sa US o Israel na magsagawa ng military strikes laban sa Iran. Parang nagbabago ang buong equation ng Middle East. Pang-apat, natatakot ang US at Israel sa mas malakas na Iranian influence. Sa geopolitics, may tinatawag na shield effect. Kapag ang isang bansa ay may nuclear weapons, nagiging mas maingat ang ibang bansa sa pag-atake rito. Kahit gaano pa kalakas ang military ng kalaban, iba ang takot kapag may posibilidad ng nuclear retaliation. Sa ngayon, malaki na ang influence ng Iran sa Middle East kahit wala pa itong nuclear weapon. Hindi lang kasi conventional military ang ginagamit ng Iran. Gumagamit din ito ng network ng mga allied groups at militias sa iba't ibang bansa. Sa Lebanon, nandyan ang Hezbollah. Sa Iraq, may mga Iran-backed militias. Sa Yemen, nandyan ang Houthis. Sa Gaza, matagal ding may koneksyon ng Iran sa Hamas at iba pang armed factions. Para sa Iran, strategic assets ang mga grupong ito. Hindi nila kailangan direktang umatake para magkaroon ng pressure laban sa Israel o sa US allies. Sa halip, gumagamit sila ng tinatawag na proxy strategy. Ngayon, isipin mo ito. Kung ang bansang sumusuporta sa mga grupong ito ay magkaroon pa ng nuclear deterrent, gaano kahirap silang pigilan? Yan ang kinatatakutan ng Israel at US. Sa pananaw ng Israeli security establishment, kapag nuclear capable na ang Iran, baka mawala ng kalayaan ng Israel na magsagawa ng military operations laban sa Iranian targets. Halimbawa, sa ngayon, kaya pang magsagawa ng Israel ng airstrikes sa Syria laban sa Iranian-linked targets. Kaya ring magbanta ng US ng sanctions o military pressure laban sa Iran. Pero kapag naging nuclear state ang Iran, maaaring maging mas limitado ang galaw ng US at Israel dahil mas mataas na ang risk ng escalation. Parang may invisible shield ang Iran. At kapag naramdaman ng Iran na mas protektado sila ng nukes nila, posible ring maging mas agresibo ang kanilang regional strategy. Maaaring mas lumakas ang confidence ng Iran sa pagsuporta sa kanilang regional allies. Maaaring mas maging matapang ang kanilang foreign policy. At maaaring unti-unting magbago ang balance of power sa Middle East. Para sa US, malaking problema yon dahil dekada nang nakabase ang impluensya nila sa rehiyon sa military dominance at security alliances. Ang mga bansang tulad ng Saudi Arabia, UAE at iba pang Gulf states ay umaasa sa proteksyon ng US. Pero kung biglang magkaroon ng nuclear umbrella ang Iran, baka magsimulang magduda ang mga bansa kung kaya pa ba talaga silang protektahan ng US. At kapag nagduda na ang mga bansa sa Middle East, maaaring mabago ang political alignment sa buong Middle East. Kung gusto mo ng ganitong klaseng analysis tungkol sa geopolitics, military strategy at mga nangyayaring tensyon sa mundo na madaling maintindihan, huwag mong kalimutang i-like ang video ito. I-share mo na rin at mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-follow mo na rin ang Facebook page natin.
Maraming salamat.